Sa video natin ngayon, magda-dive deeper tayo at ipapakita namin kung paano talaga mag-build ng podcast website. Kung nagsisimula ka pa lang o gusto mong bigyan ng professional online presence yung current podcast mo, i-guide ka ng video na to sa buong process. Kaya stay tuned hanggang dulo kasi siguradong ayaw mong ma-miss yung mga info na meron kami para sa iyo ngayon. Bago tayo mag-dive sa tutorial at ipakita kung paano i-set up yung podcast website mo, pag-usapan muna natin kung bakit beneficial ang pagkakaroon ng dedicated podcast website. Ang website hindi lang tumutulong para ma-establish yung brand mo. Binibigyan din ito ng central place yung audience mo para mahanap lahat ng episodes, show notes, at iba pang info na pwedeng isama mo para sa kanila. Dagdag pa dito with a company like Squarespace na ipapakita natin ngayon, mas madali na ngayon gumawa ng stunning at professional looking website in just a few minutes. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangan ng design experience or coding experience. Yung website ng Squarespace at yung mga templates nila, sila na bahala sa lahat. Yung reason kung bakit Squarespace ang papakita natin ngayon compared sa ibang website options ay dahil meron silang sobrang gandang AI features na tumutulong para makagawa ng website ng minimal effort lang sa side mo. Ngayon, medyo mas mahal nga lang si Squarespace compared sa ibang competitors na pag-usapan natin mamaya. Pero solid na option talaga siya kung nagsisimula ka pa lang at gusto mo ng magandang website na magagawa lang in just a few minutes. Okay, so let's start and dive right in here. Pwede mong i-click yung special link namin sa description sa baba at dadalhin ka nun sa Squarespace. At huwag kalimutan gamitin yung code na MyFirstWebsite sa checkout. Ipapakita namin kung paano gawin yun mamaya. Pero sinabi na namin agad para sure na makuha mo yung best deal. Kapag na-click mo na yung link sa description sa baba, dapat mapunta ka sa page na ganito yung itsura. So let's go ahead and click Get Started para simulan na natin ang paggawa ng website natin dito. Ngayon, pwede na tayong maglagay ng topic para sa site natin. So, pipiliin natin yung podcast at boom, lalabas agad yung podcast dyan. Bibigyan tayo nito ng template na talagang bagay sa hinahanap natin. So, let's go ahead and click next. Pwede mong sagutin yung mga to base sa gusto mong gawin sa website mo. Let's say na gusto nating mag-build ng community. Gusto nating i-showcase yung work natin dito. At baka mag-publish ng blog or iba pang media. So, let's go ahead and click next. Ngayon, pwede kang mamili kung magbabrowse ka ng templates or magbe-build gamit ang AI. So, let's go ahead and choose Browse Templates. Tapos pwede tayong bumalik kung kailangan sa template na ibibigay nito base sa mga sinagot natin. Ito yung best template match na binigay sa atin. At mukhang okay naman siya agad. Pero mas maganda kung gagawin natin with AI. So balik tayo sa templates. Tapos let's go ahead and click Build with AI. So top right hand corner dito. Next, pwede na tayong mag-create ng site natin. Let's go ahead and gumawa tayo ng account. Pwede tayong mag-continue gamit ang email at ilalagay ko yung name natin dito. Tapos ilagay mo na yung email at password mo. Kapag tapos ka na, click mo yung continue. Magsisetup na siya ng mga bagay para sa atin. At magsisimula na tayong mag-build ng website. Una, tatanungin tayo kung ano yung site title natin. So, gawin muna natin yun. Let's just say, My First Website Podcast. Ngayon, pwede tayong pumili ng brand personality. Let's choose professional para sa video natin. Pero piliin mo kung ano yung best para sa'yo. Ngayon, maglo-load na siya ng AI-generated content dito. Ang ganda nito kasi pwede nating i-build out yung homepage natin. So, pwede kang pumili ng intro section at lalabas yun dito. Pwede rin tayong magkaroon ng product section. Actually, mukhang maganda to kasi pwede nating i-feature yung mga pinakabago nating podcasts. Pwede mo rin palitan to para pumili ng ibang layout. Tapos, pwede tayong pumunta sa services section. Tapos, pwede rin tayong maglagay ng appointment section. Pero hindi natin kailangan yun para sa website natin. Kaya iwan na natin yun na naka-check off. At saka hindi na rin natin kailangan ng digital plan section kasi hindi naman tayo nagpo-provide ng digital service. Pwede nating piliin yung about section. Gusto ko to at mukhang maganda yung itsura. Tapos syempre gusto nating i-link lahat ng socials natin. Kaya ilalagay natin yun dito. Pwede rin tayong maglagay ng contact section. Baka may mga interesadong sumulpot sa podcast natin. Pwede silang mag-submit ng form dun. At saka lastly, lagyan na lang natin ng footer. So let's go ahead and click next. Ngayon, kailangan nating magdagdag ng pages sa site natin. Pwede tayong pumili ng about section na talagang kailangan natin. Pwede rin tayong maglagay ng contact page na kailangan din natin. Hindi natin kailangan ng shop page kasi wala naman tayong products. Kaya iwan na natin yun. Pero gusto natin ng services page. Baka mag-expand tayo at mag-offer ng similar services sa mga gustong mag-start ng sarili nilang podcast. So let's keep that in mind dito. Tapos hindi natin kailangan ng appointment scheduler at wala rin tayong course. Kaya hindi din natin kailangan yun. So talagang kailangan lang natin ng about page, contact page, at services page na actually pag-iisipan natin. Baka doon na lang natin ilista lahat ng recent podcasts natin. So let's go ahead and continue. Pagkatapos, kailangan natin pumili ng color palette para sa buong website. So ito yung mga professional na recommended nila. Pwede ka rin pumili ng mga friendly na options at bold. Maraming categories dito. So tingin ko yung professional na blue tone ang maganda kaya itutuloy na natin yun. Ngayon, pipili tayo ng font para sa website natin. Medyo mas mahirap to kasi dapat sigurado kang bagay siya sa aesthetic or itsura ng podcast mo. So binibigyan ka nila ng different recommendations about category. I'll just go ahead with instrument serif. At pagkatapos, okay na tayo. Pindutin na lang natin yung finish tapos i-create niya na yung website natin dito. Okay, so ito yung itsura ng website natin ngayon. Meron tayong about page dito kung saan pwede tayong mag-explore the world of podcast. Meron din tayong featured products pero hindi naman talaga siya products. Baka ito lang yung pinaka-recent na podcast episodes natin. Tapos andito rin yung mga services na ino-offer natin. Kunwari, gusto na nating magsimulang mag-offer ng services para sa mga gustong mag-setup ng sarili nilang podcasts. Tapos andito yung about or company information natin. Meron tayong mga links papunta sa lahat ng socials natin. Tapos andito rin yung contact
info. Ngayon, ito pa lang yung main page. Meron din tayong services page kung saan nakalagay yung details ng mga services na ino-offer natin. Pati na rin yung about section at contact section. Okay, balik tayo ngayon sa homepage. Yung ginawa ko lang, kung i-click mo yung nasa left-hand guide, pwede kang pumunta sa website. Tapos punta ka sa pages at makikita mo doon yung tatlong main navigation pages. Yung isa na hindi nakalink ay yung homepage. Pwede mo siyang i-click. Gusto ko tong picture dito kung saan nakasulat Explore the World of Podcast. Baka pwedeng hindi na natin palitan to. Pero siguradong kailangan baguhin yung info dito. So para gawin yun, i-click natin yung edit sa taas, sa kaliwa. Tapos mag-scroll tayo pababa hanggang sa section na to para i-edit. Una sa lahat, ayoko nung presyo ng podcast natin kasi libre lang naman siya. Kaya tanggalin na natin lahat ng prices dito. Tapos kailangan ko talaga palitan lahat ng pictures dito. Medyo gusto ko yung limited offer box na to. Pero ayoko nung nakasulat na limited offer. Sige, delete na natin yung nasa kanan. Gusto kong palitan yung limited offer ng most recent episode. So after mong palitan yung text to most recent episode, baka mas okay yung bold para mas maganda tignan. Pwede rin natin baguhin yung color ng text. Tapos baka gusto ko rin palitan yung background dito. So instead na no stroke, pwede natin palitan yung border. Tapos balik natin yung font color to black. Okay, sige, goods na muna to. Di pa siya yung pinaka-best, pero pwede pa naman natin ayusin to later. Sa ngayon, alam na ng lahat na yan yung most recent episode natin. Tapos dito sa part na to, ilalagay natin yung mga pangalan ng episodes, tapos papalitan natin yung pictures. Sige, delete muna natin to dito. So ito yung most recent episode natin. Kunwari, ito yung episode na na-film natin itong nakaraang linggo. Pwede natin lagyan ng title, Week 52, How to Start a Website. Tapos yung Week 51, last week, so lagay natin, How to Use Squarespace. Ganun din sa iba. Pwede mo nang gawin to sa lahat ng options dito. Sige, ngayon, nasa services na tayo. So kunwari, gusto natin magbigay ng pangalan sa mga services na ino-offer natin. Yung first service natin ay yung Basic Podcast Package. Tapos pwede natin baguhin yung info dito. Tapos sunod natin yung Intermediate Package at yung Advanced Package. Tapos lastly, pwede rin nating ilagay yung Personal Consultation. Pero mas mahal to compared sa iba. Okay, tapos pwede mo rin palitan yung descriptions dito, pati na rin yung prices kung kailangan. Pag nag-scroll tayo pababa, pwede nating baguhin lahat ng info about sa company natin, pati na yung mga pictures dito. Lahat to, madali lang baguhin at i-click mo lang. Pwede ka rin magdagdag ng elements. So, i-click mo lang yung sections mismo. Pwede kang mag-add ng section, blank section, save section, or kahit ano pa like testimonials, portfolios, at iba pa. Marami silang options dito. Ngayon, yung Join Our Community page. Medyo weird tignan kasi ang daming images dito. So, baka gusto natin magtanggal ng ilan. Tapos, pagkatapos natin magtanggal, parang di masyadong maganda yung itsura ng dalawang natirang images na magkadikit. So, i-click natin yung edit section, tapos palitan natin yung gap dito. Makita mo yung spacing, tapos i-adjust mo lang yung images hanggang sa maging okay na itsura. May lalabas na maliit na box kung saan mo ilalagay yung images, tapos pwede mo silang ilipat-lipat. Makita mo na may dalawang squares apart sila sa bawat side, so mukhang okay na itsura nun. Okay, di na tayo masyadong magdi-deep dive sa pag-edit ng bawat section dito. Marami na tayong ibang video sa website na nagtuturo kung paano i-explore ang bawat section. Pero ngayon, pumunta muna tayo sa navigation sa top right corner para i-review yung iba pang pages na pwede natin baguhin dito. Una, i-save muna natin yung changes sa top left corner. Tapos pwede na tayong mag-exit, tapos pupunta tayo sa services page para i-edit. Basically, itong page na to ay mas detailed version nung nasa main page natin. Sa main page, konting info lang yung pinapakita natin, pero dito sa services page, mas in-depth yung info na binibigay natin tungkol sa mga ino-offer natin. Instead na services yung title ng page na to, gawin nating Our Recent Podcasts or Our Recent Episodes. Tapos pwede natin baguhin lahat ng info dito, yung font, yung text, or kahit ano pa. Basta i-edit mo lang dito. Ngayon, para sa mga book now buttons dito, pwede tayong gumawa ng something interesting. I-click natin sa lahat, tapos palitan natin yung text. Kunwari, gawin nating listen now. Tapos pwede tayong maglagay ng link dito. Either sa external website or sa ibang page ng website natin kung saan nila pwedeng pakinggan yung podcast. So, tanggalin muna natin yung link na to, tapos maglagay tayo ng bago. Dito, pwede tayong mag-type ng kahit anong link sa internet. Pwede natin sila i-link sa YouTube channel natin, Apple Podcasts, Spotify, kahit saan mo gusto, ilagay mo lang dito. Malaking tulong to para ma-direct sila sa content mo. Syempre, kailangan mo rin palitan yung text dito. Di mo naman i-offer yung $99 fee para makinig. Pero pwede mong lagyan ng konting description kung ano yung episode na to. Tapos syempre, palitan mo na rin yung picture dito. Another neat thing na pwede mong gawin sa Squarespace bago mo i-publish yung page mo ay i-click yung mobile view. Ngayon, yung mobile view ang magpapakita sa'yo kung paano magiging itsura ng website mo sa mobile. Pwede mo rin i-adjust yung layout para mag-fit sa mobile view kasi medyo mag-iiba siya compared sa website view. So go ahead at baguhin mo kung ano yung kailangan. I-click ko muna yung save dito, tapos pwede na akong mag-exit. Pag na-preview mo na yung website mo at okay na lahat at ready ka nang gawin siyang live, pumunta ka sa setup guide dito sa top left corner. Kailangan mong kumuha ng custom domain. So gawin na natin ito ngayon. Kung may domain ka na, pwede mo rin yung gamitin. O kaya pwede kang kumuha ng bago ngayon. I-charge sila ng $14 per year para dito. Basically, bibigyan ka nila ng built-in domain na hindi mag-expire. Pero syempre, hindi siya ganun ka-appealing kasi squarespace.com yung domain. Para sa professional website tulad ng podcast website, mas maganda kung bibili ka rin ng sarili mong domain. Pero for now, ituloy muna natin yung built-in domain na to. Ngayon, kung babalik tayo sa setup guide, pwede nating i-manage yung site status. Currently, naka-private siya. So, walang makakakita. Pero pwede nating i-manage dito. Pwede natin alisin yung private status o kaya pwede nating lagyan ng password protection. Pero para ma-publish yung site mo, kailangan mong mag-upgrade to a plan. So, for 14 days, pwede mong ayusin at i-figure out lahat ng details ng website mo. Tapos, kailangan mo nang
mag-upgrade to a plan para ma-publish siya. Ngayon, isa sa gusto naming ipakita sa'yo ay kung paano gamitin yung special code na meron kami para sa'yo, which is My First Website. Para makakuha ka ng 10% off kapag nag-decide ka ng mag-purchase ng hosting plan sa Squarespace. Pupunta ka sa settings dito, nasa bottom left corner ng main page, i-click mo yung gear icon, tapos pumunta ka sa billing and subscription. Dito mo i-manage yung subscription mo. Ngayon, free trial pa lang tayo. Lahat ng may link namin ay makakakuha ng 14-day free trial. Pero kapag ready na tayo para mag-upgrade, pwede nating i-click yung subscribe at dadalhin tayo sa plan selection page. So merong basic plan, core plan, plus plan at advanced plan. Yung basic plan ay $16 per month. So pipiliin lang natin muna yung basic plan dito. Ibibill tayo ng $16 monthly, pero kung mapapansin mo, yung $16 per month na yan ay kung naka-annual billing ka. Mas mahal siya kung monthly billing, $25 per month. So piliin mo na lang kung alin yung mas bet mo. Pagkatapos, i-click mo yung confirm selection, ilalagay natin yung street address natin, tapos i-click natin yung save and continue. Ngayon, ilagay mo na yung credit card information mo. Tapos i-click natin ulit yung save and continue. May isa pa tayong last step bago mag-submit at ito yung review process kung saan pwede nating ilagay yung coupon code natin. May kita mo naman, $25 per month siya kung naka-monthly plan tayo. Make sure na ilalagay mo yung code natin sa checkout, which is My First Website. Pag na-apply mo na yung code na yun, mababawasan pa ng $2.50 or 10% off sa first month mo. Kapag ready ka nang mag-order, click mo lang yung confirm payment at ayos ka na. Good to go ka na. At ayan na yun. Yan yung paraan kung paano gumawa ng podcast website gamit ang Squarespace. Kung na-enjoy mo tong video na to, nakakuha ka ng value at gusto mong makita pa ng gantong video sa future, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at pindutin yung notification bell sa baba. Ang channel na to ay dedicated na tulungan kang mag-start at mag-grow ng first website mo. Iiwan namin lahat ng links na napag-usapan natin ngayon sa description sa baba. Make sure to check them out. At alam mo na, nakakakuha kami ng small referral fee na walang additional cost para sa'yo. Kung gagamitin mo yung mga Squarespace link namin, makakakuha ka rin ng 10% off gamit yung code na My First Website. At kung gagamitin mo yung links namin, malaking tulong to para makapag-create pa kami ng libreng videos tulad nito para sa'yo. Maraming salamat sa panonood guys. Sana maganda ang journey mo sa pagbuo ng website mo at magkita tayo sa next video.